Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin, pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed morning sa ating mga ka-Daylight. Samahan nyo kami sa pakikinig ng salita ng Diyos dito sa Daylight Devotion. Araw-araw tuwing umaga, alas 8 ng umaga sa Light TV channel at sa ating Facebook Live sa Light TV, God's Channel of Blessings Facebook page. Mapapakinggan din tayo sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DZJB 1458 Radyo Calabarzon. Ako po si Pastor Doc Jason De Guzman ng Jedediah Church. The reasons behind the storms in our life. Ano nga ba ang dahilan ng mga bagyo o pagsubok sa ating buhay? Bakit di na lamang gawin ni Lord ay iiwas tayo o kaya ay lagi niya itong pahintuin? Sa pamamagitan ng karanasan ng mga disipulo, matapos silang makaranas ng himala sa pamamagitan ng pagpapakain ng 5,000, ay dadaan naman sila sa isang bagyo na nagpabago ng kanilang pananaw. At dalangin ko po sa araw na ito, baguhin din tayo ang ating mga pananaw. Lumakas ang ating pananampalataya at pasalamatan ang Diyos sa lahat ng pangyayari sa ating buhay. Pakibukas kayo sa akin sa ating teksto sa 1 chapter 6 verses 15 to 21. Sabi po dito sa ang salita ng Diyos, alam ni Jesus na balak ng mga taong kunin siya at sapilitang gawing hari. Kaya umalis siya roon at muling umakyat ng mag-isa sa bundok. Nang gumagabi na, nagpuntang mga tagusunod ni Jesus sa tabi ng lawa. Madilim na at wala pa rin si Jesus. Kaya sumakay na sila sa isang bangka at tumawid papuntang Capernaum. At habang tumatawid sila, nagsimulang lumakas ang hangin at lumaki ang mga alon. Nang nakasagwa na sila ng mga 6 o 5 kilometro, nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa kanilang bangka. At natakot sila, pero sinabi sa kanila ni Jesus, ako ito, huwag kayong matakot. Kaya pinasakay nila si Jesus sa bangka at makarating agad sila sa kanilang pupuntahan. Mula sa ating teksto, mayroong aral. 3 reasons why there are storms in life. Mga kadahilanan kung bakit pinahihintulutan ng Diyos na minsan sa buhay natin ay dumaan tayo sa bagyo o pagsubok. Ang bagyo po ay panandalian lamang. Wala namang bagyo na hindi natapos, di po ba? Dadaan lang yan. Ang tanong, kapag dinaanan ba tayo nito, ano ang ating tugon? Nawawasak ba tayo o nananatili? Tumatatag ba tayo o nangihina? Lumalakas ba ang pananampalataya natin o basta na lamang tayo susuko? Una, mga kapatid, to balance our lives. Kaya inahayaan ni Lord na dumaan ang mga disipulo sa bagyo upang magkaroon sila ng balansing buhay. Tayo man, nais ni Lord na balansihin natin ang ating mga buhay. Ang mga Israelita nga, di ba? Nung nawalan na sila ng pagsubok, kalimutan na nila si Lord. Kung mapapansin natin kapag may pagsubok tayo, mas mahaba ang prayer time natin. Jesus compelled the disciples to get into the boat. Inutusan ng Panginoong Yesus na sumakay na sa bangka ang mga disipulo. Makikita po natin yan sa Mateo 14 verse 22. Pagkatapos, pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagusunod niya at pinauna sa kabilang ng lawa habang pinapauwi niya ang mga tao.
Mark 6:45. Pagkatapos, pinasakay agad ni Jesus sa bangka ang mga tagasunod niya at pinauna sa bayan ng Bethsaida sa kabila ng lawa habang pinapauwi niya ang mga tao. Pagkatapos ng himala ng pagpapakain ng 5,000, pinasakay na ni Lord ang mga disipulo dahil sila ay kinailangang umalis agad-agad. Bakit kaya? Because He knew they were in danger. Alam ng Panginoon na sa panganib sila. Ano ang panganib? Dahil nagkakagulo na ang mga tao at nais nilang gawing hari si Jesus. Pero alam naman natin, hindi pa yun ang panahon ng Panginoon. Bilang mga tao, malamang may ilang mga disipulo na medyo na-excite sila sa nakikita, na-excite yung kanilang nararamdaman dahil naiisip nila magkakaroon na sila ng opportunity na magkaroon ng kapangyarihan kapag si Jesus ay naluklok o inuluklok ng mga tao at sila ay magiging sikat. Maaring si Judas ay excited kasi pwede siyang maging ingat yaman ng kaharian. Siya tagapamahala ng kaperahan ng kaharian. At si Pedro naman ay pwedeng maging prime minister. Kung ilalagay natin ang sarili natin sa kanila, parang hindi natin maintindihan ang ginawa ni Lord. May gusto ang tao pero iba ang plano ni Lord. Ang pinakamainam na plano ay ang plano lamang ng Panginoon para sa ating lahat. Minsan parang maganda, pero si Lord alam ang future. Kaya inaalis niya tayong lahat sa panganib para ingatan tayo at protektahan. Kung may nawala sa iyo, mga taong umalis o inalis ng Diyos sa buhay mo, may mga oportunidad na nagsara para sa iyo, akala mo katapusan na ng mundo mo. Pero pinapaalala ng Panginoon, hindi po. May mas mainam na plano si Lord. Yan ay para sa proteksyon mo. Gagawin lang natin, maniwala, manampalataya ka lamang. Wala sa maaaring inisip ng mga disipulo ang mga ito sa plano ng Diyos. Kaya nga, bigla na lamang lumisan si Jesus dahil sila'y nanganganib na kapag nagkaroon ng matinding pagkilos, papasok na ang gobyerno ng Romano at lalo silang mapapahamak. Kaya nga po kapag inaalis tayo ni Lord sa isang sitwasyon, ang gagawin lang natin ay sumunod. Huwag nating ipilit ang ating sarili. Huwag nating ipilit ang sa atin. Pangalawa, because Jesus was rescuing them from greater danger. Alam kasi ni Lord na may bagyong padating sa panahon ng paglalakbay ng mga disipulo. Kaya ang ginawa niya, binigyan niya ng karunungan ang mga disipulong ito. Alam niya ang lahat ng bagay. At isinuong ba niya ang mga disipulo sa bagyo? Hindi po. Siya pa rin ang nagligtas sa mas matinding panganib na nakaabang sa mga disipulo. Ang panganib na mas matindi ay madala ng bugso ng damdamin ng napakaraming tao na nakapaligid sa kanila. Ang panganib na sila ay mapakialaman ng Roman government. Kaya po, mas pinili ng Panginoon yung bagyo na nandun sila sa kalagitnaan ng lawa upang balansihin ang buhay ng mga disipulo. Ayaw kasi nila na maging mayabang ang mga disipulo kapag nangyari yung gusto ng mga tao. Dahil alam naman natin na kasunod ng kataasan ay matinding pagbagsak. Alam naman natin na mga disipulo ay naging parte ng isang napakalaking himala. Nagpakain ng 5,000 tao. Sumikat sila, overwhelmed sila sa ginawa nila.
Maaring napapakinggan yung kanilang mga pangalan, medyo pumasok na yung pagyayabang, sapagkat sa isang napakalaking himala na ginawa ng Panginoon sa dami ng tao. At alam ni Lord yun, narinig ng Panginoon yun. Kapag nakikita ni Lord na kailangan tayo ibalik sa kanyang disenyo, na ginagawa niya, siya ang nagbabalanse niya. At ngayon nga, kailangang humarap sa bagyo ng mga disipulo. Bakit kaya hinayaan ng Panginoon na pinalis nga sila sa maaring problema at humarap naman sila sa isang bagyo? Kaya ginahayaan ng Panginoon yon upang matuto ang mga disipulo na magtiwala lamang sa Panginoon. Dahil alam naman natin, sa kanyang kamay, pinandaan ng himala, at habang pinamimigay ito sa mga disipulo at ang mga disipulo naman sa kanilang mga kamay, pinandaan din yung tinapay at isda, at habang pinamimigay nila ito, dumadami ng dumadami, hanggang lahat ay mabigyan, at inutusan pa nga sila ng Panginoon na yung mga sobra ay tipunin. Kaya nais ng Panginoon na ipakita sa kanila na hindi sila ang gumawa ng himala. Hindi sila yung may gawa ng himala, kundi ang Panginoon. Ang bagyong pagdaraanan nila ngayon, ito yung magtuturo sa kanila na magtiwala sa Panginoon. Kaya mahalaga, mga minamahal, balansihin natin ang ating buhay. May panahon ng himala, may panahon ng maayos ang panahon, may panahon ng unos. Ang mahalaga, balanse ang ating buhay. Hindi pinagyayabang anumang tinanggap mula sa Panginoon. Laging kinararangal, niluluwalhati ang gawa ng Panginoon sa buhay natin. Pangalawa, bakit may unos sa buhay? To make room for miracles. Kung walang pinagdaan ng bagyo, mga disipulo, mangyayari kaya ang mga sunod-sunod na himala na nabasa natin sa Biblia? Unang himala, nakalakad ang Panginoong Hesus sa ibabaw ng tubig. Gusto lang ipakita ng Panginoon na habang sila'y natatakot, pagkasama natin ng Panginoon, wala dapat ikatakot. Dahil kontrolado ng ating Panginoon ang lahat ng sitwasyon. Na yung kinatatakutan nilang malalaking alon ay nasa ilalim lamang ng paanan ng Panginoon. Pero siyempre tao, mga disipulo, pagod sila, nandun sila sa kalagitnaan ng bagyo, at ang kanilang naging response, natakot sila na pagkamalang pagbulto ang Panginoon. Alam naman natin, yung katawang lupa napapagod, nadadamay ang isipan, kaya yung takot na ito, nagkaroon pa ng maling impresyon sa ating Panginoon. Kaya sa buhay natin, kahit may unos, sinasabi ng Panginoon, maging payapa ka sa kalagitnaan ng pagsubok na yan. Huwag kang matakot. Hawak ng Panginoon ang sitwasyon mo. Pangalawang himala, maging si Pedro ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Kahit na lumubog siya, at least nakalakad siya. At naitala sa Biblia. Sa mga disipulong naroon, napansin natin, tanging si Pedro lang ang nakalakad. Wala nang sumunod. Kasi nga, huwag na huwag tayong madidisappoint kung may pagsubok tayo at nabigo. Maraming taong ganyan. Kapag nasa pagsubok o kaya may mga kabiguan, nahihirapan na muling sumubok o ayaw mag-move forward, nananatili na lamang o kaya bumabalik dun sa dati. Paano mo malalaman kung magaling ka pala sa isang bagay kung hindi mo susubukan? Kaya nga si Pedro, sinubukan niya lumakad at siya ay nakalakad sa ibabaw ng tubig. Ang problema lamang, nawala na yung paningin niya kay Jesus, kaya unti-unti siyang lumubog.
Kaya lagi nating paalalahanan ang ating sarili na alam naman natin, huwag tayong tumingin sa problema natin. Tumingin tayo, ibaling natin ang ating paningin sa nagbibigay ng solusyon sa problema mo. Ang mga negatibong tao, laging may problem yan. At alam naman natin na sa mga positibong tao, laging may solusyon sa bawat problema. Pangatlong himala, pinayapa ng Panginoon ang bagyo. Kung di nila naranasan ng bagyo, paano nila malalaman na maging ang kalikasan ay sumusunod sa Panginoong Jesus? Ito ay pagpapatunay na si Jesus ay Panginoon dahil lahat ng sitwasyon sa buhay natin ay luluhod sa pangalan niya. Kung may unos, huwag matakot, may himalang paparating para sa atin. At si Lord ang papayapa niya. Ano pa? At ang kanilang bangka ay agarang napunta sa pampang. Alam niyo po, ang kaligtasan ay agad-agad. At ang pagliligtas ay nagmumula lamang sa Panginoon. Sa bawat landas na patutunguhan natin, nandoon ang ating Panginoon sa destinasyon natin. Kaya nga siya ang Alpha at Omega, ang simula at katapusan. Ang agarang kaligtasan at ang pagliligtas na nagmumula sa ating Panginoon, siya nagbibigay niya. Nagsimulan niya ang buhay natin. Alam naman natin, nakasulat na yung ating kinabukasan. Tapos na ang ating hinaharap. Kaya, gagawin lamang natin is magtiwala sa Kanya. Siya ang bahala sa bawat destinasyon na patutunguhan natin. Abutan ka man ng pagod, gutom, uhaw, bagyo sa paglalakbay, sa hamon ng buhay. Basta kasama natin si Lord, wala ka dapat na mahala. Panghuli, mga kapatid, bakit may unos? To pass the examinations. The feeding of the 5,000 was the lesson, and the storm was the examination after the lesson. Kung ang pagpapakain ng 5,000 ay nagturo sa kanila na ang ating Panginoon ay walang bagay na imposible, ngayon naman, ang bagyong ito na kanilang nararanasan, ang bagyong ito, yung pagsubok na ito, ay nais ng Panginoon na may matututunan. Una, minsan kaya binabagyo ang tao dahil sa kanyang pagsuway. Nakita natin yan kay Propeta Jonah. Dahil ayaw niyang sumunod sa Panginoon, ginawa niya, tumakas siya sa pinapagawa ng Panginoon, at sa kanyang pagtakas, ganoon din, binagyo ang kanyang barko na sinasakyan, at siya ay inihagi sa karagatan. Ang Panginoon naman, to the rescue palagi. Nagpadala si Lord ng isang malaking isda upang iligtas siya at upang makapag-isip-isip pa si Jonah. At habang nasa loob siya ng isda sa loob ng 3 araw, 3 gabi, buti na lamang may second chance si Jonah. Paano kung wala na? Paano kung sa pagsuway ng tao, tuluyan na siyang mapahamak, mapariwara, tuluyan na siyang kuhanin o snatch ng kaaway. Kaya mahalaga po ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Huwag natin dinidelay. Pag inutos sa atin ng Panginoon, yes and amen. Huwag na nating ipanalangin natin ito. Huwag na yung maranasan natin yung ginawa ng Panginoon kay Jonah. 3 araw, 3 gabi pa siya nasa loob ng tiyan ng malaking isdang ito. Saka lang niya marirealize na sa pagsunod may kakibat na gantimpala. Pangalawa, minsan naman kahit na sumusunod sa Panginoon, gaya ng mga disipulo, pinapagyo pa din. Pero alam naman natin sa kabila nito, yung mga bagyong ito, mga pagsubok na ito, wala talaga accepted sa pagsubok. At walang pagsubok na hindi naman natin makakaya. Lahat ng ito ay nakakasigurado tayo na ang Panginoong Jesus ay lagi tayong pinapanalangin. Alam naman natin si Jesus ay ang ating tagapamagitan. Ngayon ay nasa kanan ng Ama.
tagapamagitan, at wala nang ibang pangalan sa silong ng langit na ikaliligtas ng tao kundi sa pamagitan lamang niya. Ang pangalang Jesus. Jesus. Jesus is Lord. Jesus Christ is our Lord, our Savior. Pangalawa, ang ating Panginoon, lagi siyang handang tumulong. Nakakasure tayo na kapag kailangan natin siya, darating siya. Hindi late. Laging on time. At hindi lamang siya dumarating. Nananatili siya. Hindi niya tayo iwan ni pababayaan. At ito pa ginagawa ng Panginoon sa atin. Ililigtas tayo sa kapahamakan. Dahil sa pagsunod natin, dahil sa paggawa natin, ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon sa atin, si Jesus ang bahala sa lahat ng bagay. Maging ang mga panganib na parating, siya ang harang, siya ang uutos, maglalagay siya ng mga ating mga kutang-tanggulan. Siya ang ating kutang-tanggulan. Siya ang sumasalag sa mga panganib na parating. At sa pamagitan ng kanyang pangalan, papayapain niya ang bawat unos. Kay buti ng Panginoon. Ganyan katapat ang ating Panginoon. Kaya huwag kang matakot, huwag kang mabahala. Kung nariyan ka man sa gitna ng unos, ang Panginoong Jesus ang magpapayapa niyan. Ang gagawin mo lamang ay maniwala, manampalataya lamang tayo. Sa lahat po ng mga nakikinig, kung ikaw ay nasa gitna ng unos o kahit payapa ka man ngayon, sa lahat ng pagkakataon ng buhay natin, kailangan natin ang ating Panginoon. Kaya, tingin natin palagi ang kanyang patnubay, tawagin natin palagi ang kanyang pangalan, hilingin natin na samahan niya tayo palagi sa pamagitan ng kanyang Santong Espiritu. Na tunay nga po, kaya hinayaan ng Panginoon ang lahat ng bagay na yan para rin sa kanyang kabutihan, karangalan, katapatan sa ating buhay. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of men, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones.
Simulan natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat, pag-asa, at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion.